And yes, good morning mga pamangkin. Good morning, good morning, good morning sa inyo mga pamangkin. Tito Matete here with another bike vlog video for today. Today is December 2, Saturday, so it means to say it is my rest day. Alright, so natapos natin yung buong linggo ng shift. Medyo pasensya na, hindi tayo nakapag-vlog lately dahil sobrang busy. Siyempre, focus tayo sa trabaho, focus tayo sa goal. Sabi nga nila, focus tayo sa trabaho. And nakakatuwa naman, nakasurvive tayo ng isang linggo, pahinga ngayong araw sa bukas. And right now, ayan, pauwi tayo. Again, pauwi. Usual na daan. Dito tayo sa John Republic Park along MOA. Maraming komunista ulit ngayon. Medyo maaga pa, wala pang masyadong sasakyan. And so yun, medyo light lang yung ngayon, nangyari today. Pero may isang incident na nakapangkigil. Hindi ko na lang i-open yun kasi stalo lang ako nag-bad trip. So, but anyways, I won't ruin your day. Today is Saturday. It's a beautiful day. Walang araw na hindi maganda para sa atin. So, as long as nagigising ka sa umaga, thank the Lord for it. Okay, so always thank the Lord for waking you up. It's a blessing. Blessing na yun. Pag magising ka sa isang araw, yung araw-araw nagigising ka, isang malaking blessing na yun. Be thankful for it. Be thankful for the life. Yun yung pinaka priceless na bagay sa buhay ng tao. Kumbaga yung pinakabuhay niya. Be thankful for the Lord for it. And again, mga pamangkin, always pray. Always pray tayo. Always pray pag-ising. Masalamat tayo sa taas na bigyan tayo rin sa pang-araw para lumatan. So right now, pauwi tayo mga pamangkin. And ano ba mga latest ngayon? So pinaka-latest na nakakairita na hindi ko maintindihan bakit yung mga tao hindi makamove on. Parang affected sila. Medyo ayoko sanang i-open to pero sabayan ko na rin. Kasi na nairita ako. Social media ngayon, medyo mainit to. Yung Katniel breakup. So, parang ang lumalabas pa na ngayon is wala na ba tayong personal life at pinapakailan na natin yung buhay ng ibang tao, yung love life ng ibang tao. So, okay, marami akong nababasa na hindi ko 11 years sila naghiwalay pa. Paano pa kaya ako? Hindi pong gano'n, di ba? Bakit mo i-compare yung buhay mo sa buhay ng dalawang tao? I mean, it's their choice na nag-break up sila. Okay, they have fun, they love each other for 11 years and hindi naman na actually wala akong idea kung bakit sila nag-break. Wala rin naman ako pakialam doon, totoo sa'yo. Sorry, but I have my own problems, I have my own life. And medyo lang ako kasi bakit yung ibang tao excited sa ganun? Siguro kasi diba, daming girls na deads kay DJ. Diba? Daniel Padilla yan eh. Daming girls na nag-happen dyan. Catherine Bernardo, maganda naman si Catherine, pero come on, they have their own choices. Kasi yung mga tao hindi maka-move on at ginagawa pang troll or nag-meme pa
Nakakatuwa lang, nakakatuwa. Pero, well, it's kind of funny kasi parang for the both of them, it's tragic. Nagkahiwalay sila. Then, you're making something fun out of it. Okay, sana bigyan natin yung dalawang tao ng space. May mga Katniel fans dyan na hindi makamove on. Talagang siguro nag-iiyak pa hanggang ngayon kasi nag-break sila. Mga pamangkin, may mga sarili kayong buhay. Yun lang sasabihin ko sa inyo. Hindi nyo muna sa sarili nyo bago yung ibang tao. Hindi nyo muna yung kakainin nyo, pang-araw-araw nyo, pag-aaral nyo. Hindi yung problema ng mga artista. Yung mga stable na yan eh, may mga pera yan. May dating naman sila, may mga itsura naman. Anytime pwede silang pumasok sa relationship without breaking a sweat. I mean, huwag nyo na sabayan. Agad dyan na lang ba kayo? Agad dyan na lang ba yung limit ng tao ngayon? Yung kumbaga, wala lang. Naano lang ako. Pero syempre, it's my own opinion. It's my own thing. If you don't agree with it, I don't care. If you agree with it, thank you. I have my own life. I have my own problems. You have your own life and you have your own problems. Mind it first. So, ako lang, just pointing out yung bagay na hindi naman dapat nang ma-point out. Every beginning will come to an end at one point. So, sinasabi yung walang forever. Mga pamangkin, sarap yung patukan doon. Seryoso. May forever. It's just so happen na hindi lang tayo aabot sa ganun. So, ako, isa lang yung para sa akin yung forever. Na hindi magbabago. Sabihin nyo ng baduy ako or ano. I don't care. Isa lang yan. Mag-iisang forever para sa akin, God's love. Nagmamahal ni Christ para sa atin. Hindi magbabago yan. Isipin nyo, tagal-tagal na niyang wala sa atin. Pero ramdam mo pa rin yung pagmamahal niya. So yun lang siguro yung ano. Huwag yung sasabihin walang forever kasi seryoso, papatukan at papatukan ko kayo. Iniisip nyo yung sarili nyo lang na wala kayong love life, wala kayong jowa, wala kayong ano. Diyos ko. Ewan ko ba? Pero ito in fairness seryoso to, real talk. Na panahon ngayon, speaking of love life, yung panahon ngayon, karamihan ang problema sa love life, mga 12 years old and above. Minsan may mga ano pa ako, 8 years old, 10 years old. Tatawa ako eh. Yung mga edad namin gano'n. Seryoso edad namin na gano'n, 12 years old. Alam niyo ano problema namin nun? Problema namin, paano kami makakatakas ng tulog. Yung ibang ayaw namin matulog ng hapon, pinapatulog kami. Sa mga anime fans naman na puta, gusto ko maging isang super saiyan, paano ba ako magiging super saiyan? Hindi ko gano'n. Yung mga problema namin no? Mga simpleng bagay na hindi namin problema yung love life nun. Ini-enjoy namin yung kabataan namin. Kaya ba't gustong gusto nyo
na pumasok sa love life, gusto niyo ma-experience kagad na may jowa kayo. Diyos ko. Ito, in my own opinion again, I don't care if you would agree or not. Pero para sa akin kasi wala kang karapatang magjowa kung hanggang ngayon nakaasa ka sa magulang mo, yung pinandidate mo hinihingi mo sa magulang mo. Wala kang karapatang magjowa kung ganun. Kung may trabaho ka, go, sagutin mo yun. Baga pinagtrabahoan mo yung gagastusin mo sa pagjojowa mo, it's yun. Pero kung maasa ka sa magulang mo at magjojowa ka, tapawanan kita. Tapos problemahin mo love life mo, hindi yung pag-aaral mo. Diyos ko, pamangkin, mahiya ka sa magulang mo, yun na lang yun. Nagpapakahirap sila magtrabaho. Yung iba nang ibang bansa pa. Tapos problemahin mo jowa mo, pagjojowa, love life. Problemahin mo yung love life ng ibang tao. Mga pamangkin, wake up. Yun lang yun. Alamin niyo yung harsh reality na kumbaga di lahat ng oras sa yung magulang mo, mahalin mo muna sila. Yun lang yun. Bata ka pa, mga bata pa kayo, pero kung nasa wastong gulang na kayo, kaya nyo na po nyo, bilog na yung utot nyo, go, jowa kayo. Pero kung wala pa, makasa kayo sa magulang nyo, pang date nyo, Diyos ko, higin nyo na yung kalokohan nyo yan, mga pamangkin. Wake up, yun lang. So, huwag kayo sumabay sa agos ng panahon. Instead, intindihin nyo yung panahon. Ano ba meron ngayon? Maging aware kayo. Hindi yung puro personal nyo lang. Personal nyo. Kasi, the more na nag-ano kayo sa personal nyo, wala na. Pagtingin nyo, paglingon nyo, iba na pala panahon ngayon. Ay, ano to? Ba't ganito? Ba't gano'n? Tatanong kayo, wala na kayong muwang. Kumbaga, tulad niya sinasabi ni Idol, Mr. Nobody Duty, wala nang utak yan. Gamekos-mekos na. Kumbaga ganon. Pag hindi niyo love life mo, aaral kayo, focus kayo sa pag-aaral nyo, mahalin nyo muna magulang nyo, tsaka yung sarili nyo. Tsaka ng ibang tao. Kasi darating at darating naman yung para sa iyo. Si God may ihinanda yan para sa inyo. So, huwag kayong magmadali. Yun lang yun. Yun lang yung papayo ko sa inyo. And so far, hindi mo na ako magtatagal sa vlog na to. So, focus tayo ngayon sa daan. Medyo delikado na yan. Marami ng sasakyan. So again, mga pamangkin, dito Matete here. Sending this vlog today and see you next time sa other vlogs ko. Okay, gonna try my best to cope up with you. Pero for now, peace.